Sa kasalukuyang sitwasyon, mas nakakalamang ang Israel sa hidwaan laban sa Iran. Ayon sa mga ulat, una, nakamit ng Israel ang air supremacy sa himpapawid ng Tehran. Pinatay at winasak ang daang-daang Iranian air defense system at missile launcher. Sinadsad at pinigilang ma-launch ng Israel ang halos isang missile ng Iran bago pa man ito tumama sa kalupaan. Naantalang malaking retaliation strike ng Iran at mas kaunti na lang ang mga missile na tumatagos sa depensa ng Israel. Nagresulta ito sa mas mababang casualty sa Israeli side kaysa sa dating inaakala. Habang ang bansang Iran ayon sa ulat ay nakapagtala ng mahigit 615 namatay at higit 2,000 sugatan mula sa mga airstrike ng Israel. Ang Israel naman ay may mas kaunting insidente ng casualties kahit nagkaroon ng direktang tama sa mga hospital sa Beersheba. Umabot lamang ito sa 240 wounded. Sa kabilang banda, mahigpit pa rin ang parating na kumikilos ang mga Iranian. Nagtatalaga ito ng mga missile at drone launcher. Ngunit tila hindi sapat para maabutan o umabot ang air dominance ng Israel. May patuloy na diplomatic effort gaya ng European outreach kay Araghchi sa Geneva at may posibilidad ng US escalation depende sa desisyon sa susunod na linggo kay US President Donald Trump. Ang Israel ay mas malakas ang teknikal na kalamangan, ang air superiority, matatag na interceptors, Iron Dome at Arrow. Patagumpay na preemptive strike. Sa Iran naman, patuloy ang missile at drone retaliation pero limitado ang epekto. Ang mass production ng weapon nito ay nababawasan ng air defense at na hinawakan ang infrastructure ay naapektuhan din. Ang konklusyon dito sa ngayon, sa larangan ng military at technical na bentahe, ang Israel ay mas nakakalamang. May posibilidad pa rin magbago ang takbo ng labanan, lalo't depende sa diplomacy at intervention ng banyaga. Patuloy ang mga yugto. Ang balanse ng kapangyarihan ay nasa kamay na ng Israel. Maraming advantage ang Israel laban sa Iran sa kasalukuyang giyera at heto ang mga pangunahing nating kaalaman o kalamangan ng Israel. Una, ang air supremacy, paghahari sa himpapawid. Ang Israel ay may control sa himpapawid sa Tehran at sa ibang bahagi ng Iran. Mas moderno ang kanilang mga eroplano tulad ng F-35 stealth fighter na halos di matukoy ng radar ng Iran. Dahil dito, nasisira ng Israel ang mga missile at drone ng Iran bago pa makalipad. Sumunod, ang Advanced Missile Defense System. Mayroon ang Israel na mga makabagong sistema tulad ng Iron Dome, humaharang sa short-range missile. Ang David Sling, pang medium range. Arrow 3, pang high-altitude ballistic missile. Dahil dito, mababa ang pinsalang natatanggap nila mula sa missile attack ng Iran. Ang pangatlo, mas superior na intelligence o paniniktik. Malakas ang intelligence gathering ng Israel, ang Mossad Unit 8200. Alam nila kung saan manggagaling ang mga banta at nakakagawa ng preemptive strike. Unahan ang mga kalaban bago pa man makaatake ang Iran. Mas moderno at sanay na military forces. Ang Israel Defense Forces o kung tawagin na IDF ay mas moderno ang armas at mas mataas ang training kaysa sa mga Iranian military. Malaki rin ang karanasan nila sa mga labanan sa Gaza, Syria at Lebanon. Ikalima, mas mataas na diplomatic support. Suporta mula sa US at European allies. Nagbibigay ng intelligence, armas at pangpolitikang suporta. At ang pangwili, internal situation.
Ang Israel ay politically stable at may solidong pamahalaan na kayang magdesisyon agad-agad. Sa Iran naman, maraming internal protest at ekonomiyang na hihirapan dahil sa sanksyon. Mas mahina ang moral na kanilang mga mamamayan at ang kanilang mga sundalo. Sa kabuuan, ang air supremacy, matibay na missile defense, malakas na intelligence, mas modernong hukbo, suporta mula sa allies, mas matatag na politika at ekonomiya, yan ang mga pangunahing bentahe ng Israel sa Iran. Kapag patuloy ang pagmamatigas ng Iran sa panawagan ng US na itigil ang pag-atake, ilang bagay ang posibleng mangyari. Una, lalakas ang military response ng Israel. Dahil pinoprotektahan ng US ang Israel, mas palalakasin pa ng Israel ang kanilang airstrike. Pwedeng targetin na nila ang mga nuclear facilities, military bases at importanteng infrastruktura sa Iran. Sumunod, direktang pakikialam ng US o yung tinatawag na escalation. Kung lalala pa ang pag-atake ng Iran, maaaring direktang kumilos ang US military. Pagpapadala ng warship at fighter jet sa Persian Gulf. Gamitin ang mga base at mga Middle East base na nasa Qatar at Bahrain. Maglunsad ng mga airstrike laban sa Iranian target. Ang ikatlo, harsher economic sanction. Mas hihigpitan pa ng US at European ang sanksyon sa Iran, lalo na sa langis at sa mga bangko. Magiging mas mahirap ang ekonomiya ng Iran, magdudulot ng kaguluhan at galit sa mga mamamayan. Pang-apat, pagtaas ng tensyon sa rehiyon. Maaring gumanti ang Iran sa mga kampi ng US sa rehiyon, gaya ng Saudi Arabia, UAE, Bahrain. Pwedeng targetin ng mga drone at missile ng Iran ang mga bansang ito. Maaring gamitin ng Iran ang kanilang proxy forces tulad ng Hezbollah sa Lebanon at mga milisya sa Iraq at sa Syria, gaya ng mga Hamas. Posibleng pagpapatok ng mas malawak na gera sa rehiyon o yung tinatawag na regional war. Kapag hindi natigil, pwedeng magbunga ng mas malaking gera sa buong gitnang silangan. Kasali na ang mga bansang Arabo, US at marahil ang NATO, at ito ay makakaapekto sa ating mga kababayan na nagtatrabaho sa Middle East at maging sa UAE.